Enjoy, super, kasi ako yung last kong production was, theater was last year, pa July last year, Little Shop of Horrors. So ito yung, kumbaga after a year and a couple of months, mag-theater ako ulit. So enjoy ako kasi na-miss ko yung process. Though ngayon nasa music rehearsals pa lang, pero yun, as a singer, mas na-enjoy ko yung process ng music rehearsals. Sheila, how do you relate to your role as an activist? Nakaka-relate ako kasi, especially with what's happening in the country now, alam ko yung feeling na may pinaglalaban ka and you're demanding for what is right, you're fighting for what is right and what is just. So, ayun, very ano siya sa akin ngayon, relevant and relatable. And Jeffrey, what makes Jet Rocks memorable to you so far? Well, of course, first and foremost, I guess the music. Siyempre, yeah, when I learned about the musical, siyempre ni-research ko na agad. Ano ba yung mga songs si Mike Hanapol? So parang ang dami talaga niyang hits from Wanda La Cruz Band up to Habibis, and then his own solo projects pa. So I was really excited to find out kung ano ba yung mga, out of all these hundreds of songs, ano yung mga Very 400 songs. See? Hundreds na. 400 songs. So, mathematician. Hundreds of songs, diba? So parang ang dami. And yeah, and then we just finished reading through the whole script with the whole cast kanina. And medyo ngayon mas na-imagine. Thank you, Ron. Mas na-imagine ko na din yung what the musical is gonna be. Aside from the music, ang ganda din ng message. Very quirky yung storya na nabuo ni Nick Picchay. I'm also very excited that I get to work with Nick again. Iba talaga mag-isip si Nick Picchay. Ganda. It's very fun. I'm sure it's gonna be very entertaining. At the same time, yun nga, may message siya na maganda. Hindi lang socio-political. Madami ding message about family, about friendships. So talagang kahit na yung mga songs come from the 70s, 80s, even yung current generation, I'm sure makaka-relate dun sa ano. So parang hindi lang siya pang hindi na siya pang Gen X, guys. So I'm sure kahit yung mga millennials, mga Gen Z, may enjoy nila itong musical. Before we open the floor sa mga questions, gusto lang namin liwanagin na it's inspired by the music of Mike Hanapol. Hindi to about the life of Mike Hanapol. Kasi nung una, so using the music of Mike Hanapol doon sa musical. So who wants to ask the first question? Maybe Josh? Direct, paano napili pala yung... Hindi, sige. Paano napili muna yung songs nila? Di Mike? Ano yan tawag dito. Nagkatagpo. Ipatawag yung meeting yung isa sa hindi ko rin kilala. Ba't nanonood siya na Ibarra, yung kay Piolo Pascual sa GSIS Theater 10. Nung pala friend niya yung isang nag-retire na Board of Trustees. So, in-endorse ako dun sa Manoli yung pangalan niya na gusto daw niyang gumawa ng something for Mr. Mike Hanapol. Kasi fan daw siya and he's a vinyl collector. And then, so, binigay sa akin number ni Mike. So, after 2 weeks, tatawagan ko naman si Mike sa Manolo, blah, 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 blah. Sabi niya, sige, tawagan mo na para magkita-kita na tayo. So, dumating yung date na yon, kita kami sa isang hotel, only to find out na hindi pala siya magpuproduce, si Manolo. Biglang sumagot yung si Mike, first time din namin nagkita. Meron na po akong producer, tatawagan ko lang po. Saan nyo na-meet? Kanina, on the way here. Ha? Tinawagan niya. At except na meeting sa Tagaytay, taga-Cavite. Sa one sitting, explain ko lang, ganito gastos, ganito tapos na. Tapos na. Sabi nila, meant to be. Kasi talagang hindi kami magkakilala. So bali, that was April, so since May, tinabaho na namin. So hindi nabuo na. So doon lang nabuo yung Jet Rocks.
So wala talaga yung totally na magiging life story niya. Kasi during the interview, hindi niya masagot lahat yung sila tanong niya. So marami siyang in-edit kasi hindi siya ayaw niya magsalita ng negative against people. Gusto niya lahat maganda lang. Hindi naman pwede yun, di ba? So, inspired na lang sa mga songs niya. So yun na, parang blue na sila. Yung bagong baby na naman kami. David, ikaw ba ever sings may inner rock ka na talaga? Bago ako naging... Kasi ewan ko kung na-follow yung career ko. Nag-start ako 2015 as a solo artist. Na-market talaga ako sa classical singer na Broadway singer, more sa musical theater. Pero since elementary ako, mahilig ako sa rock music. Namulat ako sa yung mga Metallica. Hindi ko alam kung alam niyo yung bands yan. Kasi gitarista din talaga ako ng rock band dati. So, nung nag-start ako sa theater, wala na yon, matagal na akong hindi nagigitara. Pero nung sinabihan ako about sa Jeff Rock, sabi ko, wow, wala pa ako nagagawang rock musical. Well, may ginawa akong 2017, yung Aurelio Sedicioso with Tanghalang Pilipino, na si Jed Balsamo din gumawa ng music. Pero ito yung klaseng rock na talagang yung may parang rock influences ng Led Zeppelin, ng Beatles, ganyan. Kasi, so nung sinabi sa akin na kung gusto kong gawin, hindi na ako nag-atubili. So, kasi gusto ko makakanta ng ibang klase namang genre, kumbaga. Kasi kumbaga yung usual na ginagawa ko is so different from this one. Yung last question ko pa sa tatlo, meron ba kayong frustration as theater artist? Like, halimbawa sa pelikula, frustration mo yung ticket, yung presyo ng tickets. Kayo ba ano yung frustration mo sa theater community? Or is it the recognition na hindi masyadong kilala ng popular, ng general public? Ano yung mga frustrations? I think, especially kapag magpe-present ng original work, mahirap siya ipakilala and kung paano matatanggap ng audience. Pero maganda kasi yung pagkakagawa ng story and yung music. Kaya I think... Sheila, by the way, sa certified cultural coloratura. Ano yan? So, ayun. I think magugustuhan talaga to ng audience dahil sobrang relatable ng story and maganda yung music, maganda yung pagkakasulat ng script. Kasi I'm really not considered talaga a theater performer. I just do theater productions ever so often. The last production I did was with Tanghalang Cobra. 2 years ago? 2 years ago. Ibarra. And then before that, 10 years before. So hindi ako ganun kadalas gumawa ng musical. And as a audience member, feeling wala naman. Parang feeling ko parang this is the golden age of theater in the Philippines. Because all the productions are making money. Sold out siya. Ang dami. Diba? And then, ang natutuwa pa ako ngayon sa theater communities, they support each other. They promote each other's works. So nakakatawa. It's a very good time to be in. We started it, Ibarra. Well, yes. Yeah, so in 2023 nag-start ng Ibarra. Yung natutuwa din ako dahil yung pamangkin ko ngayon, mag-theater na din siya next day. Si Sam Show for my guests. Ay, so good looking pamangkin niya. Anak ni sister ko. Ikaw, David. Frustration. Siguro mag-add na ako sa sinabi ni Sheila. Yung sa frustrations ko is usually tama pagka hindi kilala yung material, like especially original works. Kumbaga, ewan ko kung nasa culture natin as Filipinos yung last minute. Pero laging hinihintay natin, okay ba yan or maganda ba yan? Kapag nagkaroon ng awards or medyo sumikat sa social media, saka manunod. Which I can understand kasi mahirap ang pera. I mean, tapos hindi mura manood ng theater. So, frustration yun, pero naiintindihan ko din in a way. Pero tama si Jeffrey din. Ngayon, kino-consider ko now is the golden age of musical theater sa Pilipinas. Kumbaga, I was blessed enough na maging parte nung around 2014, 2015 nung nagsa-start siyang pumake up, panahon ng Rock of Ages, Mabining Mandirigma, yung mga time na yun. Pero ngayon, kumbaga, because of social media also, yung mga bata lalo, sobrang mulat na sila sa musicals. Parang excited sila to watch. So, yun. Pero yung frustration, hindi mawawala yun. Pero at least nakikita natin ngayon na
pumipick up na siya at nagiging parte na ng kultura natin na sumuport, kumbaga. Hindi man agad-agad, pero unti-unti tayo nakakarating doon. So, tsaka I just had a meeting with Ticket World and Ticket to Me yesterday. All plays are doing good in the box office. Kahit yung Yapro, slowly pumipick up kasi nga bagong material. So, ingat, sabi nga ni David, hindi kagad pagtitiwalaan. Pero sa awareness na nagagawa, sa tulong ninyo, I think makakarating kami ng magandang sales. So, pero maganda rin sales na compared to other production. Okay kami, we're doing good. Anyone else? Yes? Sundan ko lang yung question. Paano nyo nakikita yung mga, kasi meron yung mga foreign production na paano nyo nakikita yung nasa competition mo or inspiration? well, ako, honestly, hindi ko siya nakikita as competition kasi magkaibang-magkaiba eh. Para lang yan, kunyari ako may experience ako to do a Broadway musical and film. Nung 2018, I did sideshow with Atlantis. So iba yun, sikat siya sa Broadway, dinala dito. Hindi mo siya pwede i-compare sa kunyari yung Pinkian ngayon. It's an original Filipino work. So, hindi mo siya pwedeng sabing competition. Siguro yung ano lang, sa more mainstream audience, kunyari hindi masyadong mulat sa musicals, kunyari alam lang yung music ni Whitney Houston. So, yung The Bodyguard, uy, alam ko yan, I Will Always Love You, the kanya. So, hindi rin siya competition, it's just yung doon sila exposed eh. So, kumbaga ngayon, maganda rin naman na lahat naman kasi na-expose na sa kahit sa original Filipino musicals because of social media. So, yan. For me, hindi siya competition. It's more, parang mas namumulat sila, parang kunyari, nanood ng The Bodyguard, ganito pala yung mga musical. Kasi naalala ko before, ma-share ko lang, mabilis lang. Meron ako, yung ginawa ko yung Mabining Mandirigma before. May mga lumapit sa akin after ng meet and greet, sabi, wow sir, ang galing nyo naman. Kumakanta kayo, tapos umaarte kayo, tapos sumasayo. Parang wala silang idea sa concept ng isang musical. Na parang umiiyak sila pero kumakanta. Hindi nila alam na gano'n na kumakanta ka, umaarte. So, kahit na hindi tao na hindi mulat sa musicals, pag nanood sila kunyari ng sikat, The Bodyguard, may kita nila, ganito pala yun. So, pag makita nila may Jeff Rocks, uy, may musical, di ba parang The Bodyguard to, so music naman ni Mike Hanopol, mas may engganyo sila to watch. So, ayun. So, it's not competition, parang it's more parang pamumulatin lang din sila. So, it's a good thing. Siguro kayo ano ko na lang, kasi parang, ano ko siya masasabi ko with friends, like, kasi gusto makikita mo na theater, and especially now you're right, na ano yung mga nakikita mo difference dun sa pag ikaw yung nag-direct ng like movies? Well, it's a whole different animal kasi talaga yung theater and film. I've never directed theater. I want to someday, hopefully. But then yun nga, magandang discourse yung when I collaborate with director kasi alam hindi nga yung director. But of course, syempre, I take the lead of my director all the time. Kapag ako yung actor. Kasi ano ba yung feeling kapag nag-overstep ka sa director mo. So yun, ganun. Nagbibigay ako ng insight, pero yun nga, very collaborative. Siyempre, iba yung tingin ko palagi. So, kahit nga ito, pinag-usapan namin kanina kasi we just finished our first read-through. Tapos pinapag-uusapan nga, making it to a film, sabi na ako, mahal. Nakikita ko na siya in my head kung gano'n siya ka-epic. Ganun, siyempre, mas ganun ko siya na, and then, yun nga, hindi ko din siya ma-imagine pang on stage, sabi ko, yung set and stuff. Pero medyo tinatry ko na din siya. Hindi pa ako ganun mag-isip. Pero siya, at the end of the day, it's really the material. It's the message, kung ano yung objectives ng characters. Yun pa din naman yung core, the truth of the material. And I think we have a very beautiful material that we're building on for this production. Before we proceed to the next question sa kanila, ay Sheila, paano mo, kasi ang setting nito 70s. 70s. So paano mo i-research mo ba yung time para yung context ng character mo? Yes, actually may mga pinanood ako mga interviews ng mga tao nung time na yon kasi yung role ko, activist ako dito and set pa siya sa 70s. So malayong-malayo siya sa akin.
Pero nakakatuwa, nakaka-inspire, and nakikita ko na itong story na to, magiging way siya for me to tell their story, yung mga tao na na-experience yon yung time na yon. So, and also, ang dami ko rin natututunan sa mga na-experience. Yung mga pinanood kong interviews, yung part nung time na yon. So, exciting siya. Excited ako to tell the story. Next natin si Milo. Paano kayo nakarelate kay Mike at saka yung music? Kay Sir Mike, well, syempre, growing up, narinig na namin yung mga music niya. Although yun nga, pinag-usapan namin. Ako kasi, hindi ako, parang palagi ako dun sa mga bagong music. Pero of course, kahit ganun yung sensibility ko, there's no denying na parang everyone knows all this, a lot of songs of Mike Hanapol. Siyempre, Juan de la Cruz Band, Ibis, and then his own music. So yun nga, when I learned of this project, yun nga, ni-research ko na, pinakinggan ko na yung mga songs and stuff. And yun nga, doon ko din nakita yung genius ng writing niya, na until now, it still transcends all these generations. Kumbaga relatable pa din siya. And then seeing how nilapat yung mga songs niya sa script namin, sa material namin. Ang galing na parang, grabe yung lyrics niya ngayon, relevant pa din talaga. And I think, yun nga, kahit na of course, for sure talagang, talaga siya no? 70s talaga yung flavor, nung 70s, early 80s, yun talaga yung flavor ng mga songs niya. Pero, enjoyable pa din. I'm sure yung mga Gen Z, mga millennials, magugustuhan pa din nila. Sabi si Derek. Derek, nakwento ba ni Mike yung etymology ng Jetox? Yeah. Na-explain namin sa play. Na-explain ako. So, hintay na lang namin doon. Yes. Para may surprise. Maraming surprise sa play. Gusto naman yun. So, ganun ba? Si Rhea. Paano yung mga naging preparations nyo nung kasi dun sa kasi dumitiba siya sa mga dating mga na paano yung naging preparations nyo? Yun, dahil nung nakita ko kanina, may mga pinanood akong interviews and also pinakinggan ko yung mga songs ng Hanapol. Actually, I'm a classically trained singer. I'm an opera singer, pero I also listen to rock music. So, maganda rin siyang experience for me para mas mag-grow ako as an artist. So, yun. And, ang ganda din ng mga areglo, mga arrangement ng songs. So, yun. I read mga stories from before, yung mga, yung political climate noon, yung time na yun. Ako naman, after reading through the material, I'm excited to create a new character for this play, for this production. Yung character ko kasi, representative siya of Filipino OFWs all around the world. So dun sa story ko, dun sila makaka-relate. Sama, I guess, hindi lang OFWs, mga Pinoy. Yung toxic family culture. The usual toxic family culture. Doon itataka sa thread ng character. Yun nga, sinabi din ni Direk na parang iba yung kilos ng mga tao ng 70s. Medyo mas mabagal, but at the same time, mas may care. Ngayon kasi medyo wapakalas ng mga generation. So yun, yun yung paghahandaan ko, pag-usapan namin direct ko ng klaseng character before my character, which is Willie. Nakakatawa kung mapapansin yung names namin, Miko, siya si Miko, ako si Willie, si Ino, si Paolo. So parang, siya, loosely based kay Mike, Wally, and Pepe. So, yung, parang ganun. Pero loosely based na niya, walang connection. Letter lang. But, yun nga, maganda dun sa yung mga characters namin, parang siya, representative siya of certain of us as Filipinos. So, I'm sure
may at least one character ma-relate ko naman. Ako naman, yung relation ko sa character ko si Miko. Well, yun nga, tulad nung nabanggit nila kanina, it's a fictional story, pero loosely based sa buhay ni Sir Mike, nila Wally, Pepe, Juan de la Cruz Band. So, si Miko, siya yung parang si Mike Hanopol dito, is like a free bird. So, malaki yung relation ko sa character because I'm also a musician since I was a kid. Tapos nag-aral ako ng Conservatory of Music. So, kumbaga, pangarap ko talaga maging musikero. Mula bata ako. Naging una ako pianista, gitarista, huli yung kanta. So, kahit saan pa ako napunta nun, basta alam ko gusto ko sa music. Ang pagkakaiba ko lang sa character, ako suportado ako ng parents ko. So, blessed ako enough na yung parents ko part ng industry. Kaya, parang sige, go, masaya sila. Pero dito, si Miko, or baka, hindi ko alam kung ganun din si Sir Mike na noon na, ano ba yan, rock music, wala akong pupuntahan dyan, ganun. So, in a way, doon ako nakaka-relate. And yung character ko is, makaka-relate din yung maraming, siguro bata ngayon, hindi ko alam kasi, kung yung rock music ng 70s, yung ayaw ng magulang, siguro ngayon, hindi ko alam pero yung Gen Zs, kapag tatanungin mo yung mga pamangkin mo, what do you wanna be when you grow up? Hindi na mga, I want to be a doctor, hindi na. I want to be an influencer. I want to be a vlogger. Iba na eh. So, kahit ako, millennial ako, medyo di ko na naiintindihan yon. So, saan na ba papunta? Pero, yung magandang ipapakita ng musical na to is yung, merong isang line dito na naalala ko sa script reading kanina na parang kahit ano mangyari, parang kahit ano pa yung pananaw mo, minsan kailangan importante yung pakikinig eh. Yung kahit magkaiba kayo ng paniniwala, ng kung ano yung stance nyo, buksan nyo yung tenga nyo kasi hindi nyo alam eh, may matututunan din kayo sa taon to kahit kala mo ikaw na yung pinakamagaling. So, importante nakikinig ka kasi iba-iba tayo ng lahat ng estado sa buhay, ng pagkatao. So, ayun. So, correct me if I'm wrong, yung mga areglo ng kanta, hindi lang rock. Di ba parang Aegis and El Bingo? Yes. Aegis rock songs yan, pero nung dinamit na sa musical, iba-ibang genre. Yes. Kasi Iba-ibang genre. Iba-ibang genre na. Kasi like, kung Gen Z ka, i-research mo lang yung songs ng Mike Hanopol. Siyempre, yung areglo nun, rock. Pero ba yun, iba-iba to get the story. Yes. So, Pinahirapan kami ni Jeff. Ang hirap. So yung mga ibang surprise to dito, yung kunyari pag Spotify nyo kasi songs ni Mike Hanopol, Juan de la Cruz, rock, pero may mga songs yung magugulat pag nanood kayo, parang wow, naging ballad to, or so yun yung surprise, maganda. Imagine for Sheila to sing a challenge sa Ecoloratura siya. Di ba? Tapos may isip ka, bakit bumaga yung kanta na yung music scene? Parang isipin nyo kung paano natugma ng writer na gano'n. Tsaka for me, maganda siya na isulat. May soundtrack ba ito? Hindi ko pa alam. Kasi parang wala sa kontrata ko. Kay Mike. Kasi copyright niya yun, di ba? Si Hannah po yan. Siguro po since nagsiscript reading pa lang po kayo ng siguro paano nyo po dadalhin sa inyo? Bigyan mo sila ng konting ano research nila. Nandun pa lang kami. Pero yun so far, paano nyo po dadalhin sa sarili? With the characters that you well, ako sa akin, ang maganda naman din sa isang original na musical tapos wala kang hindi biopic na may gagayahin. Pwede mong gawin kahit anong gusto mo, literally. So, pero syempre, dahil yung character mo is 70s na bata na gusto maging rockista. So it's very, ano ba yung term? Very, awesome dude. Alam mo yung mga ganun tayo ng Led Zeppelin, ng mga ganun. So it's very, happy-go-lucky, yung parang walang responsibility sa buhay, yung mga ganun. So, pero ang maganda naman dun is, pwede ako mag-experiment sa akin, tapos tatanong ko si Direk kung anong tingin niya. Kasi marami akong, sa ngayon sa script reading na nabasa namin, ang dami ko naiisip na pwedeng gawin eh. Kasi yung material din is very comedic. So maraming comedy, maraming drama. So ang daming pwedeng i-apply eh. Pwede ka mag-apply ng very 90s na sitcom comedy or pwedeng like The Office na 2000s. Marami pang pwedeng pag-eksperimentuhan. Pero ang maganda dito, yung tanong mo na kung paano dadalhin yung sarili. Siguro kami as actors dito, ang maganda, pwede namin dalhin yung buo naming sarili, tapos i-relate mo siya sa 70s. Parang ano bang... Ako, honestly, very happy-go-lucky person ako. Very musician yung ugali ko eh, lalo na nung college ako. Nag-conservatory ako 9 years eh. Pero sa totoo lang,
honestly, dahil din sa katamaran yun at sa tambay. I mean, I'm not ashamed to say it. Tinapos ko yung conservatory, pero kung nagsipag talaga ako noon, I could have finished that in 5 or 6 years. Pero nung time na yun, nagbabanda ako eh. Voice major ako, pero electric guitar ako sa banda. So, mas nagigig ako sa mga bar kaysa pumapasok sa eskwela. Parang ganun. So, in a way, relatable. Pwede ko siyang dalhin doon, ganyan. So, ayun. So, honestly, medyo hindi siya madali, pero in a way, malaking part na ikagiginhawa ko kasi nakaka-relate talaga ako dun sa role. Ako, same din, siguro. Hindi ko alam kung research pa nila yung buhay ko. Joke lang. Nakaka-relate ko sa akin kasi right now, ako na yung breadwinner ng family namin. So, yun, ganun. Hindi ko na sasabihin kung anong parts doon yung medyo pareho sa buhay ko. Tumama? Tumama? Ha? Tumama? Madami. Kaya nagagawin tayo. Wala na. Pero siyempre, hindi ko na sabihin. Yun. At the same time nga, I'm sure dami makaka-relate din ng mga Ako po, nire-relate ko na lang siya kasi nga, sakto kung ano yung nangyayari sa bansa ngayon. Yan lang yun. With the corruption. So, syempre affected tayo lahat. Affected ako dahil bilang Pilipino. So, doon ko hinuhugot yung kung paano ko i-portray yung character. So, di ba activist Sheila dito? So, minsan ba sumagi sa isip mo na parang nag-repeat lang ang history? Parang ganito din naman ngayon? Yes. No? Kaya nga, ang gandang i-present niya ngayon dahil ganun pa rin yung nangyayari eh. Isa sa Nelia Sancho. Parang ganun yung pera. Kaya kahit sinong manood, di ba? Oo. Kasi like, bata ako, ba't ko pa nanood dito ay 70s? But you can relate. Because nag-uulit lang. Yes, nag-uulit. What's happening nowadays? Si Lou, manager ni Jeffrey. Lou Gomez. Hello po. Si Jojo PR natin. Meron pa kung gusto magtanong? How would you convince the audience, especially yung mga taong not familiar with theater, to watch it? I guess parang kung ito yung first na play na papanoorin nila, parang gano'n. Yun ako lang, may face ko for you. Ang hirap yun. Well, ano ba? Hirap na. Hindi, siguro to convince them, well, ang dami namang mga devices ngayon, like, so, well, number one yung social media. Pero ang tingin ko ano yung question, sorry, yung audiences na hindi familiar sa musicals? Especially po. Siguro, tingin ko mas madali to invite someone na walang alam, hindi masyadong mulat sa musicals ngayon, na medyo nasa older demographic. Kasi kapag narinig yung Mike Hanopol, automatic, uy, alam ko yan. So, alam niyo yung madaling humila sa theater ng hindi mulat kasi parang wala silang idea what it is. So kapag narinig lang nila na, mga kanta ni Mike Hanopol, marami dyan isipin concert Pero kasi ang dami ko na na-experience sa previous productions ko na gano'n. Akala ko concert mo pero hindi pala. May pinoportray kang character. So I think itong Zeprox is maganda siya. Lalo na November siya, parang malapit sa Christmas time. So parang yung families na nag-a-advance na celebration with the whole family, and it's kita nyo naman yung pagkakagawa nung font, parang very family friendly so doon maganda yung design actually. Ngayon ko na napansin na very family friendly siya, so yeah, I think madali naman siyang to invite people with the music of Mike Hanopol kasi kahit anong age, ako 1987 ako, so medyo tapos na yung peak. Hindi. I mean, yung peak ng Juan de la Cruz, pero yung Laki sa Layaw, alam ko yun mula bata ako So, yun pa lang yung Laki sa Layaw, parang madali na siyang pang-invite. So, yun. Ako naman, same lang sinasabi niya. I think kung may parang magiging first time to napanoorin na musical or musical production, pagdating sa mga Gen X, madaling betahan. Kasi makilala mo na Mike Hanopol yung songs. Actually, ang dami na nag-message sa akin agad uy, gusto ko yan Kasi nga, syempre, Mike Hanopol diba? Classic yan Na tayo we can relate to that. Yung challenge is yun nga, to convince the younger generation kung bakit sila manonood. I think yun nga, feeling ko,
may pagka-woke din yung story in a way. Kasi madaming messages doon. May message in the story na I think relevant siya hindi lang ngayon, pati din nung time ng mga 70s. So kumbaga, kahit nagbabago na yung times, same pa din talaga yung sentiments ng mga tao. Sinet lang sa 70s, but the whole presentation will be timeless. Yun din yung napag-usapan din namin na parang nasa 70s. Pero sometimes, huwag niyo isipin na parang kailangan era appropriate yung ginagawa namin doon. Kasi gagawin namin, magiging mas contemporary minsan yung language. We're gonna mix it up para maka-relate yung lahat ng mga iba't ibang generations. So, siguro yun ang magbibento kayo pagka-woke in a way. Meron siya eh, may pagka-woke talaga siya eh. Because, sabi nga sino sabi kanina, importante din na parang kahit meron tayong mga, si David, kahit meron tayong mga ideals na iniisip, may mga personal opinions tayo, pinaka-importante sila actually, makikinig yung respect and kasi right after the guesting of them sa Bulaga, kami nag-message sa akin, 2 songs lang yun nag-medley lang sila ng Jack Brooks and Balong Malalim. So it means again, nakinig. Upon hearing the songs, naging interesado sila to watch. So yun yun. Kaya kailangan talaga namin exposure. Kailangan namin mag-guest sa TV pa. Kailangan namin yung pagbabalita, pagsusulat para sa proyekto. So para maging tagumpay, pasukin ng audience. So, Sheila? Tingin ko itong musical na to, it's also educational in a way sa mga youth ngayon. Kasi makikita nila kung paano yung mga Filipinos during the 70s, makikita nila paano ginamit yung music as a tool to express, as a tool para express na kailangan natin ng freedom, ipakita yung identity natin. Pwede mo dagdag? Okay naman sabihin mo. Parang, the film also tackles, syempre, in the 70s, the biggest issue nun is martial law. So, I think pinabalikan din naman ng madaming mga pelikula, because yun nga, na siya lesson na siya for the Filipinos now, na parang sa nangyayari sa atin ngayon, kasi hindi tayo natututo sa history natin. So, history always repeats itself. So, until we learn from our past mistakes, we will never move forward. So, part yun ng lesson na binibigay ng Jack Brooks. In a very entertaining way. Pero hindi kami nag-preach. Very timely siya kanina siya. Naging timely na lang, no? Kumbaga chumamba eh. Habang ginagawa tong... Timely na lang action. Oo eh, biglang last month naglabasan Alam mo yung dalawa, yung Mike and then my producer is about 68 years old. Talagang sinabi niya sa akin. Parang hindi ko alam kung ano meron silang vision eh. Direct nakasulat na yan. Yun siya. Okay na yan, huwag ka na mag-alala. Sabi niyo man. So, because come to think of it, matagal na sinusulat to bago pa pumutok. Oo, nag-start kami March, April, May. Hindi na naman first question, hindi pa naman ganito. Wala pa eksena. Hindi pa sila nagkakabukuhan. So, sakto lang ngayon, parang, uy, libre promotion. Mag-Biskaya. Oo, di ba? Pag nagkataon lang, wow. So, very timely kasi... July 6 na yan ang press con. Dito rin yan. So we still have a few minutes for other questions. Ako naman, I wanna hear your thoughts na dapat ba ang politics isama sa art? Your thoughts on that? Siguro in a way, yeah. Pero syempre, it's always best to present all sides, both sides. Yes. Mas maganda pa laging maging fair tayo. Hindi pa yung pumalig sa isang side. Hindi ko lang pwede banat ang banat. The only side that we should be supporting is the truth and what's right. So kasi parang feeling ko, yun lang naman ang palaging hindi magbabago. Yun kasi yung naging problema. I guess yun yung naging problema sa Pilipinas ngayon. It's parang nagiging partisan because of people. Because of certain personalities. Yun yung kailangan mamulat ng isipan ng mga Pinoy na parang isipin nyo kung ano makakabuti sa bansa. Hindi tao na magdatayo na parang Messiah na hinahanap natin.
So yun, so talaga it's really all about opening your minds, listening, and knowing what's right, knowing what's good. Dun tayo sa tama. Yeah, ako din, tingin ko, yes, as an artist, parang malaking, I think, responsibility and obligation na hindi naman isama yung politics, pero tama si Jeffrey na kailangan yung both sides eh. Kasi ngayon, uso ngayon, lalo na because of social media, yung trial by publicity na tinatawag. So, di ba yung isang araw sinasabi sa ICI, bakit hindi tinitelevise? So, ang number one reason nila is ayaw nila matrial by publicity yung tao. Kasi totoo naman eh, kahit ako, makita mo kanya sila Diskaya. Makita mo, shit, ba't ganyan? Pero sa totoo lang, hindi ka pa pumupunta sa lahat ng details. Yun yung judge mo na yung tao eh. So, masama yung ginawa nila, pero kailangan mo pa rin i-research yan. It's an obligation as a citizen na huwag kang maghusga kaagad na porket yan yung sinasabi lahat ng comments, gagayahin mo. So, sa isang musical or sa isang play, sa isang piece of art, responsibility mo rin as an artist to imulat yung audience mo, pero in a way, ipaalam mo din sa kanila na this is just a device para magkaroon yung responsibility mo, magliyab, na mag-research more or maging citizen na nagiging present sa lahat ng nangyayari sa bansa. So yun, hindi tama yung mag-set up ka ng art para lang sa isang side. Kunyari, ito, sisiraan ko lang si ganitong politiko. Hindi tama yan. So, pero, yes, pero yes, tama. Ako, tingin ko sa isang piece of art, sa isang theater, play, musical, kahit ano pa yan, maganda na meron kang ilalagay politically just to ignite the fire in people. Yeah. To start conversations. To start conversations, yes. Hindi to judge someone. Before we move on kay Sheila, ang sinasabi mo, David, before arriving at an opinion, dapat alamin mo muna lahat. Yes, so research. You can arrive, you can make a stand, tama ako, but you have to know all the sides. Yes, kasi ang hirap ngayon sa Facebook pa lang. Makita mo, tapos makita mo yung comments, judge mo na eh. Di ba, ang daming ngayon sa Pilipino, makikita mo, tapos may magko-comment, kitang-kita may mga taong hindi binabasa talaga eh, kasi gumagaya lang sa comments. So that's what you call trial by publicity, which is wrong. Mahalagang enlightened opinion. Yeah, to enlighten. Yeah. Hindi ko maintindihan, bakit ang dami naniniwala sa Facebook? Di ba, ang dami naniniwala sa fake? Alam, fake news na nga, paniwalaan mo pa. Di ba? Sheila? Ako kasi naniniwala ko artist political. Yes. Pwede rin ganun. Tama din. Artist. Kasi, well, even before naman talaga art is used as a tool then to, yun nga, kung meron tayong pinaglalaban, maraming ang mga protests, so mas ganyan. Pero ang importante lang naman at the end of the day, kung ano talaga yung truth and yung makakabuti sa lahat. We're down to our last question. Kung meron pa ba? Direk, ano yung target runtime pa rin? 2 hours. 2 hours lang yun. Mas may surprise eh. May surprise, with the surprise. Meron. Kasi kita 70s. Tapos yung opening tsaka closing present. Pero usually, lahat naman ng musicals ngayon nag-range from 2 hours to 2 hours.